So sino po tayo and ano po yung industry natin? Ako po si Gigi Delana. Singing industry tayo. I'm also an artist. Meron din po ba tayong mga business, ma'am? Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siguro sa future, magkakaroon ako ng cooking show and restaurant. Sana. So sa lahat po ng business natin, sa lahat po ng ginagawa natin, ma'am, ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Sasabihin ko ba yung ano mismo? Kahit range siguro, more than 5M. Sa isang taon? More than 10? Siguro. Siguro. Pero kasi, no, hindi ako nagbibilang kasi. Since this year kasi hindi ko na binubuhay yung mom ko kasi my mom just passed away last year. Lahat kasi ng money ko almost napupunta talaga sa medical bills niya. Pag stage 4 cancer talagang malaki talaga yung monthly ko sa kanya. 99% ng kinikita ko sa kanya napupunta. Grabe, ma'am, that's beautiful, no? Pwede niyo po ba kami bigyan ng isang advice na galing sa mom niyo tas isa na puso natin? Ano po ito? Huwag ka mga apak ng tao. Magmahal ka ng totoo. Huwag ka manloloko. Mahalin mo yung sarili mo. Uminom ka ng maraming tubig. Kailangan yun, ma'am. Lagi niya sinasabi yun sa akin, huwag kang matakot, lumingon sa pinanggalingan mo. Kaya niya sinabing matakot kasi ang dami kong traumas ng bata ko. My childhood, hindi ko siya naranasan talaga. Kasi bata pa lang ako, sumasali na akong singing contest. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng advice niya about love, no? About love taking care of yourself, of the people you love. At saka wag natin kakalimutan talaga yung i-embrace natin yung mga nangyari sa atin noon, no? Embrace the past. Hindi ka magiging ikaw ngayon kung hindi mo naranasan lahat yun eh. Kasi sabi natin, wala talagang regrets. Wala dapat regrets. But, daanan mo yun. Huwag ka lang tatambay. Huwag lang tayo tatambay. Continuously improving, no? And growth naman talaga yung kailangan natin. So, balik naman po tayo sa music industry, ma'am. Ano po yung kinaibahan natin sa 99% ng mga tao kung bakit tayo naging successful sa industry na to? Ayokong isipin na ganun, na iba ko sa kanila. Because lahat naman tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan eh. I can only give you one advice. Be strong sa process. Be strong sa process, ma'am. Bakit? Ano po nangyari? Kasi nag-start ako ulit ng pandemic eh. Kasi hindi lang naman ito yung parang bigla kong sikat eh. Ever since 5 years old, kumakanta na ako. Ang una kinanta ko pa Lupang Hinirang. And hindi pa alam ng mami ko na kumakanta ako kasi hindi ako nagsasalita. I think yung process ko nung bata ako, siguro yun yung kinaibahan ko sa kanila na I'm an only child. Tapos yung mom ko very strict. As in, hahampasin niya ako pag may mali ako nagawa. Old-fashioned parents, ma'am. I'm not judging you. It's good that you did what you had to do sa mga anak nyo. Especially my mom. She's a great mom. I love her so much. Hindi ko kasi maano kasi lahat naman tayo naghihirap eh. Diba ang hirap? Pero ma'am, feeling ko, ang dahilan kung bakit kayo nandyan ngayon, katulad ng sinabi nyo, embrace the past, diba? Yeah, so, ibig sabihin natin kung ano yung mga naranasan natin nung bata pa lang tayo at hinubog tayo until now. Yun yung dahilan kung bakit strong kayo. No? Take your time no, sa process. Pagdating po sa music industry, ano po kaya sa tingin nyo yung mas mahalaga? Yung talents or yung backer? To be honest, 50-50 kasi yan. If you have the talent, kaya mo yan eh. Kaso kasi, yung ibang super galing na underrated, di sila nakakapasok agad-agad lalo kapag walang connections. Kung may talent ka, tas may backer ka, aba, lulusong ka talaga. It's perfect. Balance lang talaga, no? Who you know and what you know are very important talaga. Balance, Libra. So next question naman po, ma'am. Sabi nyo kanina may business din tayo, di ba? Tanong ko lang, ma'am, ano po ba dapat ang common trait na meron dapat ang isang business owner at saka isang music artist para makasurvive sa industry? Kailangan malakas yung loob mo. Kailangan yung mga taong nakapaligid sa'yo. You trust them. Kahit pa alam mo na lahat ng gagawin, you can't do it alone. Importante din talaga yung circle or yung kasama natin sa trabaho, no? Itatrust natin sa kanila yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, di ba? Since we're talking about circle, no? Yung mga tao sa paligid natin. May doubters po ba tayo before? Maraming mga ganyan talaga na may mga naririnig ako, may mga nagsasabi sa akin ng harapan. Pero paano natin, ma'am, na-handle yung mga doubters na yun para hindi sila maging wall papunta dun sa success natin? Nung una, nung hindi pa ako super nagmamature, hirap ako. To the point na I'm doubting myself. Kakayanin ko bang tumayo mag-isa? Kakayanan ko now because I've dealt with a lot of pressures. My mom died last year. Yun na yung pinakamabigat eh. I think now I can handle everything. Why would I listen to someone na hindi naman niya ako kilala talaga and hindi niya alam kung ano yung pinagdadaanan ko and hindi niya alam kung ano yung talent ko? Bakit ako makikinig sa'yo na hindi ko kaya? I can do this with the help of my faith and the people around me. Grabe yun, ma'am. Sobrang powerful ng sinabi nyo. Lumakas talaga yung loob natin, no? Na-build talaga siya. Hindi siya isang ganun, wala akong pakialam dito because we're humans. It's all in the process. Ano naman po yung biggest failure na na-experience natin na nagkaroon ng biggest impact sa buhay natin?
Unahin ko lang yung sa mami ko kasi yun agad yung una ko naisip eh. I failed as a daughter because I'm choosing work than spending my time with my mom. That's a lot to process. Ako yung breadwinner kasi only child lang ako. Ako lang yung aasahan talaga ng mom ko sa lahat. Kahit minsan gusto ko i-give up yung trabaho ko just for her, just to spend time with her. But I can't. Hindi ko mabibigay, hindi ko mapoprolong yung buhay niya or hindi ko siya makakasama ng matagal kung hindi ako magtatrabaho. Yun, time. My biggest failure. Pero sinasabi ng mami ko, naiintindihan ko naman, naiintindihan kita, anak. Pero self-realization na to na ma'am. Hindi na po to sa nafe-feel ng mom natin. Sa atin lang to. No? Yes. Second, trusting too much. It's okay to trust people, to love people with all your heart, to give everything to the people you love. Totoo nga, no? Kailangan lahat may moderation. At nakakasama lahat ng sobra, di ba ma'am? Nakakasama lahat ng sobra. Patuulitin ko ulit yung sinabi ko. Kailangan ko pagdaanan yun para matuto ko. Kung hindi ko siya pagdadaanan, hindi ko siya malalaman ngayon. Third, me not loving myself more. I'm still in the process of loving myself now. Medyo mahirap. Mas mahal ko yung mga taong nakapaligid sa akin. Gusto ko ibigay sa kanila lahat. Mas iniisip ko yung needs nila kaysa sa akin. Last but not the least, I think my biggest mistake is tinitingnan ko yung sarili ko na I'm strong. But I'm not strong. I'm trying to be. I get up, I live my life, I finish my work, and then I realize at the end of the day, I'm just doing my job. I'm just trying to be alive. I'm trying to live. But sometimes, I don't want to. Dumalikan tayo sa point na ganun, ma'am. Yeah. Kasi sabi natin, ma'am, na misconception yung pagiging strong natin. Nakakalimutan na natin na tao lang din tayo. So last question naman po, Ma'am Gigi, any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? Choose what's real. Be with the right people. I know it's hard to find them. Soon you will. Have faith in yourself. Love yourself. When you love yourself, you can do anything. You can do anything. And kailangan align ka. And don't rush your timeline. If magkaroon kayo ng hard time, huwag kayong mahiyang mag-reach out. Don't think na may mga problema sila because one of your friends will save you. Ang ganda nun, ma'am. No? So you have a wonderful advice, Miss Gigi. Thank you so much for your time. Pleasure to meet you po.